Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikatlo sa buwan ng Setyembre, taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, lalaki patay sa pamamaril. Batas trapiko sa lalawigan, tututukan para sa kaligtasan. Dahil sa malaking kapakinabangan sa pagpapanatili ng peace and order, mga CCTV camera sa Barangay Sabang, Bayan ng Puerto Galera, dadagdagan pa. At detalye ng ating mga balita. Ginanap at 31 ng Agosto hanggang 2 ng Setyembre ang Joint BSP-GSP District Encampment sa Balingayan Elementary School na nilahukan ng mga Boy Scouts at Girl Scouts mula sa 19 na paaralang sakop ng DepEd Calapan South District at pinangasiwaan sa pangunguna ni GSP District Coordinator Leticia Magmanlak at BSP District Coordinator Alfonso Galicia. Ayon kay District Supervisor James Zamora, layunin ng aktibidad na matuto ang mga kabataang partisipante at maisabuhay nila ng mga ito. Ang tao ng pagkakampo ay ng Boy Scout at ng Girl Scout of the Philippines ay upang bigyan ng kalinangan ang mga batang mag-aaral, higit sa lahat ay ang pagkakapatiran. At ito ay isa ring pamamaraan upang ang kanilang mga nalaman sa 3 araw na pagkakampo ay kanilang maisabuhay, madala nila sa kanilang mga komunidad na kinagbibilangan at maisagawa sa kanilang mga paaralan na pinanggalingan. Samantala, 1 ng Setyembre nang maging bahagi ng encampment ang mga Star Scouts at Cub Scouts, kung saan sa loob ng isang araw ay iba't ibang mga gawain ang idinaos na sumukat sa kahandaan ng bawat bata. Todo suporta naman ang kanilang mga magulang sa kanilang mga anak at bagamat naging maputik ang ilang mga bahagi ng paaralan kung saan idinaos ang camping, ay naging matagumpay pa rin ang aktibidad at umuwi ang mga batang taglay ang mga aral na natutunan nila mula dito. Samantala, sa layuning makaiwas sa kapahamakan at anumang aksidente sa lansangan, higit lalong paigtingin ng mga otoridad ang batas trapiko sa lalawigan. Ito ang nagkakaisang pahayag ng LTO Highway Patrol Group, DTI at maging ng PSD-TMO sa kanilang pagbisita sa programang Newsline City Talk nitong nakaraang Sabado lamang. Sa daloy ng malayang talakayan ng programa, sinabi ni LTO Chief Erlinda Garcia na lalong nilang palalakasin ang kanilang mga deputized enforcers upang masiguro na maipatupad ang batas trapiko sa ating mga lansangan. Gayon din ang kanilang paghahanda sa wala ng atrasang pagpapatupad ng Motorcycle Helmet Act o ang paggamit ng helmet na may ICC sticker mula sa DTI. Ayon sa naturang hepe, hindi na pwede ang patawad sa lalabag sa bagong batas sa pagsusuot ng helmet. Maghihigpit na rin ang Highway Patrol Group at maging ang PSD-TMO at Kalsidag sa lungsod ng Calapan. Sa huli, mainam na anila ang sumunod sa batas kesa magmulta dahil anila mabigat-bigat rin ang karampatang halaga ng multa. 1,500 sa unang paglabag, 3,000 piso sa ikalawa, 5,000 piso sa ikatlo at 10,000 piso sa ikaapat at sa mga susunod pang paglabag kasabay ng pagkumpiska sa driver's license. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Future of energy saving. The new Panasonic air conditioner, now with EcoNavi. It monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. It also adjusts to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment, and
as it innovates to give you all that you want and all that you need. Live a cool and eco life. Panasonic. Hapon itong Biyernes sa 31 ng buwang kasalukuyan, sama-samang naglinis sa kalunsuran ang mga kawani ng pamahalaang lungsod. Bilang pakikisa sa regular na linis lungsod, isa sa mga programang pangkalikasan sa City Government of Calapan. Sa pagkakataong ito, kabilang sa mga tinutukan ang paglilinis ng baybayin ng ilog ng Calapan, kung saan magkatuwang ang City Environment and Natural Resources Department at Sangguniang Panlungsod sa paglilinis ng tabi ng ilog at pagtatanim ng mga bakawan dito. Ayon kay Vice Mayor Jojo Perez, maliban sa layuning manguna sa paglilinis ng ilog ng Calapan, ang nasabing aktibidad, partikular ang mangrove planting, ay bahagi rin ng selebrasyon ng Philippine Councilors League Week. Yung pong huling Biyernes ng Agosto ay napili po namin, kami po sa Sangguniang Panlungsod, kasama po ang lahat ng mga konsehales, lahat ng mga city councilors ay na maglinis ilog naman, kasama ang atin pong mga taga City Environment Office, ang atin pong mga street sweepers, at nang sa gano'n naman ay ito namang ilog natin ang ating malinis. Dagdag pa niya, isang ordinansa hinggil sa Calapan River Rehabilitation ang kasalukuyang pinag-aaralan ng Sangguniang Panlungsod. Sa Sangguniang Panlungsod, meron po kaming inaayos na ordinansa para po sa proteksyon at pangangalaga nitong ating Calapan River. May ordinansa po kaming lalabas sa pangunguna ng chairman natin, si Consejal Asel Agua ng Committee on Environment. At ngayon po ay pinag-aaralan na at ginagawa po yung ordinansa at nagkakaroon tayo ng mga committee hearing na kasama, imbitado natin ang ating pong mga expert pagdating sa ilog, mga galing Manila at saka yung pong mga galing dito sa lungsod ng Calapan. Samantala, may 500 mangrove seedlings ang kanilang itinanim sa baybayin ng Calapan River at umaasa ang mga opisyalis ng lokal na pamahalaan na sa pamamagitan ng pagtulungan ng mga residente ng lungsod ng Calapan ay maibabalik sa dating ganda ang nasabing ilog. Antabayanan ang iba pang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, patay ang isang lalaki matapos itong tambangan at pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect sa urban street ng Barangay Lalod sa lungsod bandang alas 7:15 ng gabi, 1 ng Setyembre. Nakilala ang biktima sa pangalang Hill Engelbert Oarga, 40 anyos, negosyante at residente ng Barangay Santo Niño sa lungsod. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, naghihintay na umano ang mga suspect sa madilim na bahagi sa nasabing kalye sa pagdating ng biktima, kung saan sa pagdating ni Oarga sakay sa kanyang kotseng Honda Civic na may plakang WTV 156. Bigla na lamang pinagbabaril ang biktima ng dalawang suspect gamit ang hindi pa malamang kalibre ng baril matapos itong bomba sa kanyang sasakyan, kung saan matapos ang pamaril ay agad ding tumakas ang mga suspect. Dumating naman sa lugar ang Regional Crime Laboratory Office kung saan na-recover sa lugar ng pinangyarihan ang 7 cartridge cases, 3 fired bullet at 1 metal fragment.
Sa kasalukuyan naman sa kasagsagan naman ng ulan, pasado alas 10 na ng gabi nang dalhin sa punerarya si Warga, kung saan buong paghihinagpis ang makikita sa asawa at pamilya sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Samantala sa kasalukuyan, ipinagpapatuloy naman ang masusing investigasyon para sa pagkakakilanlan ng mga suspect at sa posibleng dahilan ng brutal na pagpapatay sa lalaki. Sa ibang balita, higil pa rin sa flood mitigation program ng pamahalaan, kasalukuyang ipinagpapatuloy ang pagtatambak sa bahagi ng Bukayaw River kung saan matatandaan na nagbigay pangamba sa mga residente at opisyalis ng lokal na pamahalaan ng sitwasyon sa natatabag na bahagi ng ilog dahilan sa posibilidad na magdulot ito umano ng malawakang pagbaha sa lungsod sa panahong magkaroon ng malakas na pag-ulan. Kasama si City Engineer Benjamin Asedera, ipinakita ng inhinyero ang kasalukuyang estado ng proyekto sa nabanggit na ilog, kung saan tinatayang nasa 2 hanggang 300 metro ang haba ng kanilang natabunan na sa ilog na magbibigay daan upang maituwid na ito ng sa gayon ay maiwasan na ang paglihis pa ng daloy ng tubig mula dito na nagdudulot ng pagtabag ng ilang bahagi ng ilog. Last week, nag-umpisa, so naka-isang linggo na tayo dito. At ang expectation namin siguro mga 1 week more hanggang Saturday, ma-open up itong ating declogging. Actually ito ay yung na-rechannel na dati. So na-clog lang uli o na-silte, nagkameron ng siltation. So inano namin dinedredge uli para bumalik uli yung agos ng tubig dito sa dati nilang inaagusan. Hindi natin matapos ito kasi mahirap, hindi na makakatrabaho yung mga bulldozer natin. May 2 tayong bulldozer dito at saka yung loader. Narito na rin yung loader para sinasamantala namin yung magandang panahon para matapos ang stretch nila. Sa kabila naman ng puspusang pagtatrabaho gamit ang mga bulldozer at iba pa, kasalukuyan namang nakatenga ang dredging machine dahil na rin sa ang operasyon umano nito. Ayon na rin kay Engineer Asedera ay kinakailangang nasa tubig, kung kaya't sa panahon niya dumaloy na ang tubig sa kanilang binuksang ruta. Asahan na muli ang pag-usad ng nasabing daraga kung saan matapos ito ay maililipat na ang dredging machine sa paghuhukay naman sa ilog ng Calapan na siyang pinakihintay ng marami. Medyo ang panahon ng kalaban natin dito, pero kung hindi tayo maantala ng panahon, siguro mga 2 weeks to 3 weeks pwede kaming lumipat sa lalod. Kasi nga ang inuuna natin ito dahil kung ito nga ay ma-breach yung dike dyan, parehas din ang mangyayari, mababaha din yung lalod kasi buong Calapan pa ang mayayari. So yun nga ang inuuna namin, pinoproteksyon na namin ito para bago tayo bumalik doon sa kadugsong ng ating dinedredge dati ay wala na tayong problema, medyo makakatulog tayo ng minding. Samantala, malaki naman umanong epekto ng mga nagkakwari sa lugar dahilan sa ang paghukay ng mga ito ang isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng paiba-ibang daan ng daloy ng tubig mula sa Bukayaw River na anyay dapat na masolusyonan. Iyon ang mga balita sa pagbalik po lamang ng TVNet Newsline. Kasi kumabit. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan?
Umiwas ka na sa gulo at skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Sa layuning mas mapahigpit ang seguridad sa Barangay Sabang Bayan ng Puerto Galera, na isa sa mga pangunahing puntahan sa lalawigan at kilala bilang Diving Paradise. Sa inisyatibo ng Sangguniang Barangay sa pamumuno ni Barangay Captain Rocky Ilagan, ay naglagay ng mga CCTV camera sa mga pangunahing lugar sa nasabing barangay. At sa kasalukuyan, dahil na rin sa malaking kapakinabangan nito ayon kay Barangay Captain Ilagan, ay nasa second phase na sila ng naturang proyekto. With securing the Barangay Sabang through our own effort na pag-establish ng our own barangay security force, 24 hours monitoring yan. Natutuwa naman ako dahil yung rate of incident dito sa Sabang napakababa talaga. Kung minsan nagkakaroon ng counting awayan, pero mga turista rin yun na nalalasing, and there are ilang mga isolated incidents din ng mga away. Malaking tulungan niya ang mga nasabing kamera kung saan maliban sa naiiwasan ang pagrarambulan ay may mga nare-resolba pang mga kaso gaya ng aksidente ng isang diver na isinisisi ng may-ari ng dive resort sa bangkero. Ngunit dahil sa kuha ng CCTV ay malinaw na nakitang walang kasalanan ng bangkero sa nangyari sa diver. Ayon pa sa opisyal, ikatutuwa nila ang mababang bilang ng mga insidenteng nagaganap sa kanilang lugar sa kasalukuyan. Yung CCTV namin ngayon, meron na kaming second phase, will be another additional of 12 more cameras na i-install namin sa buong area. So that will be totaling of around 24 cameras na after ma-implement namin yung second phase. Maraming nasusolve na case yung CCTV. True enough, CCTV is effective na para maiwasan yung mga krimen. Sa huli ayon kay Barangay Captain Ilagan, mainam na kung ang mga barangay sa kanilang bayan na pangunahing puntahan ng mga turista ay magkakaroon rin ng mga CCTV cameras bilang tulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga ganitong lugar. Samantala, thanks to Bukid Salon for Men and Women located at Middle Street, San Vicente Central, with telephone number 288-4279, owned by Captain Andy and Mrs. Lucy Basilan, as well as to Kirk Martinez, Lavinia Banyares, Marian Abbas, and Ami Tanyala. And special thanks to Angel Covarrubias for my hair and makeup. You may also visit Bukid Salon for Men and Women branch at 2nd floor, Calapan City Public Market. Samantala, Great Lakes Enterprises and Bukid Salon staff congratulates Anne Lorraine Mendoza Basilan for passing the recently nursing licensure examination. Meanwhile, happy birthday to Jake Abatayo. Greetings from Angel Covarrubias and Tito Elpidio Atienza. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari ring mag-log on sa www.tamaravision.net, ang official website ng Tamaravision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Irish Evilla Valiada na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.